Si Martin po hindi nagtatago and fully cooperating sa investigasyon ng ICI at pati sa investigasyon po ng Ombudsman, kung saan ipinasa na po ng ICI yung lahat ng mga dokumentos na kanila pong nagather nang si Martin Romualdez imbitahan po ng ICI para sa investigasyon. So habang patuloy ang pagpapakalat ng mga haka-haka, intriga at mga orchestrated na mga narratives mga kababayan para sirain si dating Speaker Martin Romualdez, mismo na po ang ICI ang bumasag sa lahat ng ingay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo ng mga balita. Ito yung update mga kababayan tungkol kay Martin Romualdez. Ang sabi ng ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ombudsman investigation urge. Yan ang report ng GMA News Online. Paano yan? Mga critics ni Martin Romualdez, iyakan na naman kayo niyan. Malamang sa malamang, ang susunod ninyong sisiraan yung ICI na. Ano ba? Sabagay, nagsisimula na kayo sa paninira sa ICI. And next niyan, yung Ombudsman, kasi sabi ng ICI, bala na niya kayo mag-imbestiga. Kasi kami, sa aming investigasyon, walang conclusion of guilt laban kay Martin Romualdez na nakita kami. Di ba? Yung ICI po, Independent Commission. At yung composition niya, mga kababayan, malabo na maging bias, pabor sa ating Pangulo at pabor, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Kasi nga po, makikita ninyo, ang chairman ng ICI, dating appointee ni Digong. At yung isang member, mga kababayan, si Babe Singson, Dilawan. Yung isa pang commissioner, ayun, wala itong kulay politika, neutral, mga kababayan. Pero yung weight nandun pa sa kampo ng mga Duterte kasi dating appointee si retired Justice Andres Reyes. Kaya kung iakusa nila yung ICI na bias pabor sa Marcos Romualdez, malabong paniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino. Ano ba po, mga kababayan? Sabi rito, the referral to the Ombudsman by the Independent Commission for Infrastructure regarding late Representative Martin Romualdez was for further investigation and was issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. According to the two-page referral received by the Ombudsman, noong Friday, the ICI said the transmittal was made without prejudice to the Commission to accept or receive additional evidence, if any, concerning former Speaker Romualdez. Sabi ng ICI, mga kababayan, this referral niya is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Read the copy of the document the ICI released. The ICI said the transmittal was solely to ensure that all acts, omissions, in surrounding circumstances properly falling within the Ombudsman constitutional and statutory authority, particularly those involving high-ranking officials, are subjected to processes under Article 11, Section 13 of the Constitution and Republic Act Number 6770. Kaya po, mga kababayan, tiwala sa proseso yung ating yung dating speaker na si Martin Romualdez. At sabi, mga kababayan, ni Martin kahapon, sabi ng kanyang kampo, tiwala kami na yung Ombudsman, nagtitiwala kami sa Ombudsman's independent probe into flood control mess. Ayan ba? Sabi po ni Martin, we trust that the Ombudsman will conduct an independent, thorough and objective review of the evidence submitted. Sabi po ni Attorney Ade Fajardo, legal counsel and spokesperson ni Martin Romualdez.
sa kanyang press statement. This was after the ICI and the Department of Public Works and Highways recommended to the Ombudsman the filing of plunder, graft, and bribery charges against Romualdez and resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sabi po ni Atty. Fajardo, from the outset, we have consistently maintained that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Ito po, pakinggan natin yung statement ni Atty. Fajardo, abogado ni Martin. Good day, everyone. My name is Ade Fajardo. I'm a legal practitioner based in Pasig City. Today, I'm relaying to you our reaction as counsel for former Speaker Martin G. Romualdez on the ICI referral to the Office of the Ombudsman as follows. We acknowledge the referral submitted by the Independent Commission for Infrastructure to the Office of the Ombudsman on November 21 and welcome the Commission's completion of its fact-gathering mandate. We respect the ICI's commitment to transmit all gathered evidence to the Office of the Ombudsman for further evaluation. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. End of quote. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. We trust that the Ombudsman will conduct an independent, thorough, and objective review of the evidence submitted. From the outset, we have consistently maintained that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Thank you very much. Si Martin po hindi nagtatago and fully cooperating sa investigasyon ng ICI at pati sa investigasyon po ng Ombudsman kung saan ipinasa na po ng ICI yung lahat ng mga dokumentos na kanila pong nagather nang si Martin Romualdez imbitahan po ng ICI para sa investigasyon. So habang patuloy ang pagpapakalat ng mga haka-haka, intriga at mga orchestrated na mga narratives mga kababayan para sirain si dating Speaker Martin Romualdez, mismo na po ang ICI ang bumasag sa lahat ng ingay. Walang nakita, walang pinatutunayan, walang ipinapakitang mali. At ito po, mga kababayan, ay hindi opinyon. Ito po ay isang opisyal na dokumento na nakatransmit na po sa Office of the Ombudsman. Yan o, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ano kayo ngayon? Di ba? Mga kababayan, malinaw. Kaya hindi po obra ang inyong paninira kay Martin Romualdez. Kasi base mismo sa dokumento, walang nakita. Alangan man kahit walang nakita, patuloy pa rin ninyong ididiin si Martin Romualdez. No adverse findings po. Kapag sinabi ng isang independent body na tulad ng ICI na no adverse findings, ang ibig sabihin yan, klarado, wala silang nakitang ebidensya na nag-uugnay sa isang tao. Walang nakitang violation. Wala silang nakitang ebidensya para magrekomenda ng kaso. Sa madaling salita, mga kababayan, cleared na po si Martin Romualdez sa level po ng fact-finding. Malinaw po. Pangalawang punto, yung referral ng ICI sa Ombudsman, isa po itong standard procedure. Hindi siya po parusa at hindi indikasyon na may nagawang kasalanan po si Martin Romualdez. Kasi po, marami ang nag-aakala na pag na-transmit ang mga documents, na-transmit yung mga documents sa Ombudsman, may kaso na agad at may problema. Mali po yun na pagkaunawa. Ang ICI mismo, mga kababayan, yung nag-explain. Ang sabi nila,
Isa itong administrative step. Ginagawa ito sa lahat ng ganitong klaseng inquiries po para maiwasan ang pagtatalo po kung sino ang may jurisdiction. Ang ombudsman kasi po ang constitutionally mandated na opisina para mag-review ng mga anti-graft issues po. Kaya po kahit cleared na sa ICI si Martin Romualdez, kailangan po talagang i-turn over ang kumpletong records. Hindi dahil guilty si Martin, kundi isa itong protocol. Kasi po, pag hindi nila ito ginawa, baka sila din yung magka-problema. Malinaw po. So, buong evidence pack po ang isinama. Kaya wala pong walang problema sa transparency. Isinama po ng ICI yung affidavit ni Martin, yung transcript ng appearance niya, yung full video at audio recordings. So, bakit full documentation? Para po transparent nga. Para walang masabi na may tinatago po. So makikita ninyo mga kababayan, kabaliktaran ito ng mga narratives, mga black propaganda na umiiwas po si Martin Romualdez. Kompleto po at diretso pong nagko-cooperate siya. So normal po itong full cooperation sa isang tao na wala talagang tinatago tulad po ni Martin Romualdez. Kapag kasi ang tao may tinatago, tumatakas. Ayaw magpakita. Ganon ang indication yan. Yung mga taong may tinatago, siyempre umiiwas, maraming mga kwento na nagpapalabo at paligoy-ligoy yung mga sinasabi. Ganon. Si Martin po straightforward. Makikita ninyo ang pagkakaiba. So malinaw na po mga kababayan. Sa ICI walang nakita po na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa flood control anomalies. Yan ang fact. So sa totoo lang, hindi lang po walang conclusion of guilt. Mas malalim pa po ito. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, walang nakitang kahit sa buong record na nag-implicate po kay speaker. Walang pattern of behavior, mga kababayan. Walang dokumento, walang testimony. At walang financial trail na tumuturo sa kanya. Kasi yung nagtuturo sa kanya po, nagtago na. Kasi fake po yung affidavit. Sigutesa. Yung inarap sa Senado, mga kababayan, hindi na nagpapakita. Ano yun? Di ba? Ayaw matanong. Alatadong paninira talaga po. Mga kababayan, peke yung notaryo sa kanyang affidavit at never nang nagpakita. So walang trail, financial trail na talagang tumuturo sa kanya, mga kababayan. Kasi kung mayroon po, malinaw na ilalagay po yun sa referral. Di ba po? Pero talagang wala, zero, mga kababayan. Hindi kulang, hindi patapos, kundi talagang wala. Wala talaga, mga kababayan na nakita. At nakita ninyo, si Martin Romualdez, agad-agad nag-cooperate po sa ICI investigation. Voluntary, mabilis, at walang kung ano-anong kondisyon. So dapat po itong mga isyong ito dapat malinaw sa ating mga kababayan. Lalo't maraming kwentong nagpapalabo. Malalabong kwento para guluhin, i-confuse ang ating mga mamamayang Filipino sa totoong kwento. So hindi pinilit mga kababayan. Si Martin, hindi siya nagpa-delay. Si Speaker Martin mismo ang nagpakita sa ICI. Nag-submit ng affidavit a day before. Nag-appear agad at sumagot sa lahat ng tanong ng diretso. Ganyan po ang posture ng isang tao na may konfiyansya. Confident kasi, mga kababayan, si Martin Romualdez. Kasi wala man po siyang tinatago, wala man siyang nilabag, wala siyang ninakaw. At ito rin, mga kababayan, ang inamin ng ICI, full cooperation ni Martin Romualdez. So, tapos na, mga kababayan, yung ICI finding at makikita natin, malinaw yung ending. Walang nakita kay speaker. At ito ang dapat na magets, malinaw na magets ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi pag kung may nakita silang mali, dapat nasa report po. Kung may nakitang liability, dapat may adverse findings. Kung may nakitang basihan, so dapat may recommendation. Pero po, malinaw na wala, talagang zero. Hindi po vague or malabo, hindi bitin. Kompleto. Maliwanag pa, sabi nga mga kababayan, sa mga naririnig natin.
maliwanag pa sa sikat ng araw. At kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Klarado. Zero liability si Martin Romualdez sa ICI. So tama lang po na i-public release nila para matapos na po yung mga haka-haka at para po masira ang narrative ng mga political operators. Nang intensyon talaga, durugin si Martin Romualdez. Ang ultimate target kasi pong durugin, gusto nilang durugin yung ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang pasamain ang pangalan ni Martin Romualdez. So sa panahon po ng napakaraming pinapakalat na fake news, ang dokumento po ang pinakang malakas na ebidensya. At ayon po sa ICI, walang nakita na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa korupsyon. Malinaw na po, mga mahilig sa fake news. Yan o, napakalinaw. Report ng GMA News Online. Kahapon po. ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Ombudsman investigation urge. Ano kayo ngayon? Iyakan kayo ngayon. So, possibly, mga kababayan, sabi nga natin, ang susunod nilang sisiraan yung ICI. Sasabihin nila, hawak ni Romualdez. Pagkatapos, yung ombudsman, yun ang sisiraan nila. Sasabihin nila, tuta din ni Romualdez. Huwag kami mga DDS, influencers. Walang maniniwala sa inyo kasi unang-una po, yung ICI, ang chairman, si Andres Reyes, dating justice, dating appointee po ni Digong. Mas may utang na loob kay Digong kaysa sa Marcos administration. Kaya nga yun ang kinuha na chairman ng ating Pangulo para wala kayong masabi. At yung commissioner, mga kababayan, si Babe Singson, dating DPWH secretary ni Pinoy, isang dilawan. Ano kayo ngayon? Siraan man ninyo yung ICI, walang maniniwala sa inyo. Di ba?